Sa katotohanan, mga extortionist ito eh. Ang grupong ito ng bagong alyansang Makabayad, ng Makabayad Black, ng Amoy Pawis Group, no? Dati may anak pawis sila, yun pala Amoy Pawis Party List. Subalit, nakakapamerwisyo. Sapagkat alam natin may numero pa na kontrolado nila ang bilang ng mga kongresista ni Marcos at ni Romualdez. Si Budget D, puppet yan ni Martin Romualdez at ni Marcos eh. So they need only, I think, around 158 or 160 na mga kongresista, pwede na po nila makukuha ang bilang na ito. But of course, hindi na mangyayari kaagad-agad yung pagbibigay ng 150 or 200 million pesos na kagaya ng binunyag ni Ginoong o ni Congressman Toby Chanco na sinuhulan nila Marcos at nila Romualdez ang mga kongresista noon na nagkakahalaga sa umabot 90 billion pesos. No? Bagamat wala pang budget collection noon para punduhan, nagkaroon na ng letter of parang notice na mapupunduhan at maibibigay ang 150 million pesos. Binraso yan ni Romualdez sa DBM at pinayagan ni Marcos. Yung 90 billion pesos na around between 150 million pesos to 200 million pesos na panunuhol sa peke at bogus na basurang impeachment nila na ibinasura nga ultimately ng Korte Suprema. At yun ang dahilan kung bakit hindi umusad sa Senado. Kasi bistado nabisto po ng mga senador na ganyan pala ang kalakaran nito ni Martin Romualdez at of course ang kumpas sa likod niyan si Marcos. Kaya pala may mga unprogrammed appropriations na nakareserba by the hundreds of billions of pesos kasi pinaghahandaan nila ang kademonyuhan at katarantaduhan nilang aatakihin nila at tatanggalin sa pagkapangalawang Pangulo si Vice President Sara Duterte. Subalit sumambulat po ito sa kanilang pagmumukha. Ngayon itong makakapal ang apog na mga extorsionistang grupo ng bagong alyansang Makabayad, Makabayad Black at mga kabalahibo nila hindi pa nakontento sa mahigit 600 million pesos na ibinigay sa kanila na suhol nila Martin Romualdez at Marcos. Ngayon po sa gitna ng pagkagalit ng mamamayan hinggil sa flood control projects na ito, na pilit na kinukulimbat at pilit po na inubos nitong grupo nila Marcos at Romualdez, pinagtatakpan ito ngayon ng mga kagaya po nitong bayaran for hire na mga political mercenaries. Walang pinagkaiba po itong grupo ng CPP, NPA, NDF at bagong alyansang Makabayad at Makabayad Black. Dito sa grupo ng hilaw na komunistang grupo ni Hontiveros itong Akbayan. Kasi ang dulo ng Akbayan actually, Akbayad. Akin na bayad mo. Akbayad. Akin na bayad mo. Akbayad. Ang kay Teddy Casino, bagong alyansang Makabayad. At Makabayad Black. Bayad, no? Pag may pera, tatahol. Pag malaki ang pera, tatahol at mangangagat. Pero alam na po ito ng mamamayan. We are just exposing na baka na ito lahat ni Marcos at ni Romualdez. Sino ba naman ang makikinabang para kay Teddy Casino ba ang impeachment na to? Hindi. Para ba ito kay Colmenares? Para ba ito kay Cristina Conte? Yung sabi nila, konti na lang ang hiya na natitira sa sarili niya, itong tirador ng CPP, NPA, NDF na abogada nila for urban operations. No? Konti na lang ang natitirang hiya sa kanya, kaya Cristina Conte. Ang makikinabang po sa pag-usad muli ng mapangwasak, basura at talaga naman pong walang katuturan at panghaharas na gimmick nila for impeachment complaint again on February. Naghahanda na daw sila, December pa lang itong kulukoy na mga tagapagtaguyod ng terorismo sa ating bansa na nagresulta sa pagkapatay ng mahigit 50,000 na mga Pilipino dulot po ng bulok na ideolohiya ng CPP, NPA, NDF. Ang mga Makabayad Black at bagong alyansang Makabayad Group nila na pinangungunahan ni Teddy Casino
ay naghahanda ng panibagong basura na itatapon nila kay Vice President Sara Duterte. Siguro lumakas ang loob nila sapagkat patuloy po na pinupunduhan sila ni Marcos at nila Romualdez at patuloy po na nagkakaroon ng mga taktikal na alyansa sa ilang senador, no? Sapagkat kung uusad yan sa loob ng Kongreso ni Tambaloslos, nila Budget D, at kukumpasan nila, pwedeng makakuha nga ng 160 votes sa mga kongresista na kaya nilang lusutan kung paano naman bigyan ng panunuhol na hindi naman flood control projects. Ibang approach naman, no? At pag-akyat sa Senado, nandyan po si Tuta Soto at si Pinky Lacson, Pink Lacson, si Pink upang magpasimuno nitong diskarte ng impeachment upang durugin si Sara Duterte bago dumating ang 2028. The game plan of Marcos and Romualdez is to survive up to 2028. Kung hindi po sila mapapatalsik ng taong bayan, lalo na si Marcos Jr., sa pamamagitan ng people power, kasabay ng pag-withdraw of support ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police laban sa kay Marcos, isosurvive niya until 2028. At pinaghahandaan nila na dapat wala ng Sara Duterte sa 2028. Pabor po sila dyan, si Teddy Casino at itong grupo ng mga komunistang terorista at si Larissa Hontiveros, sapagkat alam po nila na kapag isa na namang Sara Duterte, kagaya ni Inday Sara Duterte, ang uupo na Pangulo, ay may kalalagyan sila. Ang mga magnanakaw, ang kurakot at mandarambong kagaya ni Marcos at Romualdez, at ang mga sponsor ng terorismo, mga tagapagtaguyod ng mapangwasak at mapanghati na politika, at yung mga nagdi-destabilize ng totoo sa gobyerno at sa lipunang Pilipino, kagaya nito nila Casino, Hontiveros at mga grupo nila, sila po ay hindi pwedeng mamayagpag kapag ang umupo na presidente ay si Inday Sara Duterte. Kaya sila takot na takot. Mas gusto nila na manatili ang magnanakaw at adiktos sa Malacanang. Mas gusto nila na mananatili ang mga buaya at mandarambong kagaya nila Romualdez, sapagkat nalalaro nila, nagagamit nila, nasasakyan nila, at ang pinakahigit, nahuhut-hutan nila ng pera ang gobyerno. Dahil pinapayagan at ginagamit ang ganyang estilo sa pamamagitan ng kanilang mga bugos na party list na nakakapasok pa rin sa Kongreso dahil sa sindikato sa COMELEC. Yan ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga bagong alyansang makabayad, ng Makabayad Bloc ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF at ng Akbayad Group nila Hontiveros, na mga hilaw na komunista, gustong-gusto nila na muling pag-usapan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, bagamat ang one-year bar rule na sinasabi ng Korte Suprema ay sa mga kalagitnaan ng Pebrero pa. Pwedeng mag-take effect kung pagbabatayan ang calendar of computation on the constitutional one-year bar of the impeachment complaint, no? So, February 2026. Pero December pa lang, itong mga grupo na pinupunduhan ni Marcos at Romualdez mula sa Kabanang Bayan, mula sa pagkakaroon ng pagkaka-sharing, may sharing sa pagnanakaw at pandarambong mula sa gobyerno sa mga flood control projects, itong binabanggit kong grupong mga urban operatives ng Communist Terrorist Group, no? Ng CPP, NPA, NDF, at itong mga kaalyado ni Marcos mula sa Yellow and Pink Zombies, at ang grupo ng hilaw na komunistang sila Boy Ngiwi, sa sobrang hambog at arogante na akala mo siya ang nagmamay-ari ng Kongreso at sila na daw ang aayos sa Pilipinas. Kayo ang aayusin ng mga Pilipino sapagkat kayo ang dapat makulong sa inyong mga ginawang pagwasak sa lipunang Pilipino at sa inyong pagsasamantala sa mga puder na inyong nakukuha sa ilalim ng mandarambong na gobyernong ito ni Marcos at Romualdez. Kayo ang aayusin, Boy Ngiwi,
ayusin mo muna mukha mo bago mo ayusin ang Pilipinas kung hindi daw aayos si Marcos. Kuloko yan, no? Yan po, magkakabarkada yan, mga kababayan. Puro po yan mga operatiba for political mercenary operations na pinupunduhan nila Marcos at Romualdez. Pangatlong punto. So ang una, bayaran po ito for hire ang grupong mag-hire o magpa-file ng complaints laban kay Sara Duterte. Kunwari, itong grupo nila Casino for hire yan eh. Sabi ko nga, mas kilala itong grupo sa pagiging extortionista kaysa pagiging revolusyonaryo daw. Mandarambong, kasabwat ng mga mandarambong. Number 2, takot na takot sila na isa na namang Duterte at anak pa ni Rodrigo Duterte na kalaban talaga nila at obsessed sila na durugin. Ang pwedeng umupo na presidente either mas maaga sa 2028 kung depende sa pangyayaring pangpolitika sa ating bansa o sa 2028 mismo, mahihirapan sila kung nandyan pa si Sara Duterte kung matutuloy ang eleksyon sa 2028 kung hindi imamaniobra nila Marcos at Romualdez ang sitwasyon upang magkaroon ng kaguluhan at isuspend ang eleksyon, mananatili si Marcos by way of declaration of state of emergency or martial law.